Yung tattoo bed na ginagamit ko ay ganito yung nangyari. Muntik nang magkalas nung hinigaan ni Cap. Hindi naman tuluyang bumagsak dahil may nakaalalay pa. Nice day ngayong araw. Dahil nga nasira yung tattoo bed natin nung nakaraan. Ngayong araw nga ay aayusin ko na. Ilang araw ko nga din tong hindi muna inayos. Dahil nung nakaraan ay medyo sumama din yung pakiramdam ko. Tinatablan pa pala tayo nun. Kala ko kasi hindi na uso yun. Maghapon nga lang tayo tulog ng tulog nung nakaraan. Pero dahil naging okay na nga tayo, ngayong araw ay may chance na rin ako na maayos to. Bali, ito pa rin yung tattoo bed na ginawa ko dati. Pero ngayon, gamit na gamit pa rin. Kaya para mas maayos pa natin, ano pa ba ang gagawin? Gawin na natin to. Syempre, para madikit natin to, kailangan natin tong i-welding. Kaya kailangan natin yung mga gamit na to. Yung machine, mga wire, at pati tong bala. Syempre, kung walang pang welding, hindi natin yan madidikit. At para maiwasan na mapasok o matalsikan ng baga ng bala ng welding, kailangan din natin ng gloves at salamin para makita na rin ng maayos yung wini-welding natin. Alam nyo ba mga kap, sa pag-welding ay hindi naman tayo ganun kahusay. Pinag-aralan natin sa experience, hindi sa school. Kaya sa umpisa, hindi talaga ganun ka-perfect yung mga magagawa natin. Pero habang tumatagal, nagkaka-idea, nagkaka-knowledge at nalalaman na natin yung mga bagay na pwede natin gawin. Ano yung mga mali at ano yung tamang gawin. Gaya nito, kahit may pintura, hindi ko pa tinanggalan ng pintura. Na kahit alam ko naman na medyo mahirap mag-welding kapag may pintura. Normal na hindi kakagat yung welding. Pero habang tumatagal, magiging okay naman din at gagana naman din yan. Isa nga rin sa napansin ko, medyo umaapoy kapag may pintura yung wini-welding. Normal lang naman sa welding na kayang magpaapoy. Pero magi-stay talaga yung apoy dun sa bandang may pintura. Sa parteng wineldingan. Sa mga nag-welding dyan, ganun ba talaga yon? At ayan na nga, nilagyan na nga rin natin yung parte sa kabila. At ayan nga lang yung kinaya natin sa pag-welding at hindi na natin grinder. At syempre, pagkatapos natin weldingan, lalagyan na natin ng pintura. Dahil wala tayong stock ng pintura, lumabas pa tayo para bumili nitong pilok. Para hindi na rin tayo mahirapan na magpintura. Medyo matapang lang talaga yung amoy nitong pilok. At bala ko na nga rin na pinturahan yung ibang parte nitong tattoo bed. Kaya tinanggal ko na yung nakabalot na plastic. Meron nga rin tayong tinatanggal na tape. Dahil sa pinakailalim nito ay naglagay tayo ng rubber para nakaangat din yung pinakailalim at kung sakaling matapunan ng tubig, hindi basta-basta mababasa yung pinakailalim. Yung rubber lang yung unang mababasa. Ganun yun. At tinanggal na nga natin ang balot ng lahat para ma-sprayan na rin yung ibang parte. Spray sa baba, spray sa bandang taas, sa baba, sa bandang mga gilid, parteng baba sa gitna, at sa buong paligid na rin. At hindi nga rin katagalan, ito na yung kinalabasan sa ginawa natin. Kaya pagkatapos, kailangan na rin natin na maglinis. Dahil kailangan na rin natin na maligo. Sakto, naayos na natin. Kaya pabalutan na natin. Then mamaya may client tayo. Let's go.